guys! Welcome back to my new topic. But before that, ay mag-review muna ako sa aking last topic. And it was about the power of compound interest and at yung rule of 72. Diyan natin malalaman kung kung kailan madodoble yung pera natin. Okay, so ano nga ba yung formula ng rule of 72? Ito ay 72 divide rate of return equals years to double your money. Okay. Sa aking new topic ngayon ito ay about stock market investing pa din. So sa pag-invest ng stock market ay kailangan lagyan nyo ng deadline. So, sabi nga ni Sir Rex Mendoza, CEO and President of Ramper Financials. Ang sabi niya doon is, goals without deadline is just a dream. So, kailangan, kung may mga plano kayo sa buhay na ma-achieve, ay kailangan lagyan ng deadline. So, sa pag-invest ng stock market, hindi naman kailangan na malaking amount ang iumpisa niyo. Pwede naman mag-umpisa sa maliit na halaga, pero buwan-buwan mo itong gagawin. Hanggang matapos, kung hanggang ilang taon ka mag-iipon. Ito ba hanggang 5 years, 10 years, or 15 years. At sa ipapakita ko sa inyo ngayon ay, dito nyo makikita nyo kung magkano na ang inabot ng pera nyo in 5 years. Ito yung projected value ng pera nyo in 5 years, in 10 years, or 15 years. Ang importante lang dito is kailangan nyo ng disiplina sa inyong sarili at consistency sa pag-iipon. Kasi wala naman nagsasabi sa inyo na, oy, maghulog ka ngayong buwan na to. Dapat disiplina lang ang kailangan para ma-achieve yung mga goal natin sa buhay. Okay, so ito na. I-discuss ko na yung predicted value ng pera nyo kung magkano yung inipon nyo buwan-buwan. Okay? So, hi guys. Ito na yung wealth calculator, the power of compounding interest. So, may nakalagay dito. Monthly savings from 1,000 to 10,000. And annual interest, mayroong 4%, 8%, 10%, and 12%. At number of savings year. Yan, kung ilang taon gusto mo mag-ipon. Ito ba 5 years lang, 10 year, 15, and 13, 15, 20, hanggang 25 or 30 year, 30th year. Yan. So, halimbawa, ang kaya mo lang talagang ipunin, bawasin sa sahod mo is 1,000. Kung i-invest mo siya sa 12%, in 5 years, meron kang 82,486. In 10th year, meron kang 232,339. In 13th year, meron kang 375,931. In 15th year, meron kang 504,576. In 20th year, meron kang 999,148. In 25 year, meron kang 1.8 million. In 13th year, meron kang 3.5 million. Oh. So, di ba? 1,000 lang yung ibinawas mo sa sahod mo. In 30th year, meron kang 3.5 million. So, how much more kung kaya mo ng 2,000? So, sa 2,000, in 20th year is 12%, ay meron kang, sa 12%, in 15th year, meron ka ng 1 million. Sa 12%. So, how much kung kaya mo pa talaga ng mag-monthly ng 3,000, makapag-ipon ng 3,000 every month. So, in 15th year, meron kang 1 million something, 45,000. And
ano pa kaya pag kaya nyo mag-ipon ng 4,000 kada buwan? So, in 13th year, sa 12%, mayroon kang 1.5 million. So, kung kaya mo namang mag-ipon ng 5,000 kada buwan, in 10th year, sa 12%, meron kang 1.161 million. So, kung kaya naman ng 6,000 kada buwan, in 10th year, sa 12%, meron kang 1.3 million. So, kung kaya ng 7,000, 8,000, 9,000, hanggang sa 10,000 kada buwan. So, sa 12%, in 10th year, meron kang 2.3 million. Okay. So, ang kailangan lang tayo, diba? Sa maliit na halaga, nakaka-create ka ng million. Ang kailangan mo lang gawin is disiplina at consistency sa pag-iipon. Kung yung ibang tao nga nagpapakahirap magtanim ng punong kahoy, punong niyog, durian, at matyagang naghintay ng 7 taon or 7 to 10 years. Ganon din sa stock market. Ang stock market ay pang long term. Mas matagal, mas malaki ang return. Kahit sabihin yung ang tagal naman yan 20 years, 30 years, or 15 years. Kaya nga, dapat mas bata ka ngayon, mas maganda mag-umpisa ka na. 20 years, kung 20 years old ka ngayon, pag 40 mo, may pera ka na. Kung nagtatrabaho ka, pwede ka na mag-retire. O, di ba? Pero tandaan, aral muna bago invest. Dito sa IMG, i-guide ka namin kung paano gawin ang stock market investing. Just comment down below para mag-guide ko kayo. Bye!